Veritas 846 Kapanalig, reaching Mega Manila to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. In observance of the Lenten season, member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang ikawalo ng gabi. Ngayon po ay araw ng linggo, ika-23 ng Marso, taon 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Makakalabas na sa ospital ngayong araw ng linggo, March 23, ang kanyang kabanarang Francisco matapos ang higit sa isang buwan na pagkakasakit. Ito ang tiniyak ng Holy See Press Office kung saan agad na magtutungo at magpapahinga si Pope Francis sa Casa Santa Marta. Ayon sa Gemelli Hospital kung saan nagpagaling ang Papa Francisco, ang pag-discharge ngayong araw ay dahil sa patuloy na pagbuti ng kalagayan at kalusugan ni Pope Francis. Masusi din na naging pagbabantay at pagtitiyak na maaari nang makalabas si Pope Francis sa paggamutan. February 14 nang magkasakit si Pope Francis at kinailangan mamalagi sa Gemelli Hospital sa Roma dahil sa bronchitis na kalaunay nagkaroon ng bilateral pneumonia. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9 ng gabi. Ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figarola, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines, ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi po mga kapanalig. Kumusta na po kayo? Welcome po sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia. Nasa ikatlong linggo na po tayo ng Kwaresma. Mga kapanalig, maraming mga pangyayari sa ating bayan na kamakailan na naging sanhi ng mga sigalot, sakitan ng loob, pagkakagalit-galit. Pagpapatunay lamang ito na medyo mahina tayo, no? Subalit huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ang panahon ng Kwaresma, lalo na ngayong taon ng Hubileo, ang Hubileo ng pag-asa ay pagkakataon para magbalik loob tayo sa Diyos at umasa sa Kanyang pagkalinga, paghilom at panibagong buhay. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang mga sanhi o pinagmumula ng ating pagkakadapa at pagkakasala. Kaya nasan man po kayo at ano man ang inyong ginagawa, ihanda na po ninyo ang inyong mga Biblia. Samahan niyo po kami sa isang oras ng pag-aaral at pagninilay. Kasama po natin ngayon ang Director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila, si Father Adonis Saclolo. Magandang gabi po, Father Ado. Magandang gabi, Sister. Magandang gabi, mga kapanalig. Narito pa rin tayo sa panahon ng Kwaresma, isang napakagandang panahon para pagnilayan natin ang ating buhay, ang ating relasyon sa Diyos at ating relasyon sa ating kapwa, no? Kaya nga ang mga paksa o ang mga temang pinag-uusapan natin ay makakatulong sa atin para sa panahon na ito. Noong mga nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang tukso o temptasyon na nagdadala sa kasalanan. Kaya nga ngayong gabi naman, Sister, no, mga kapanalig, pag-usapan naman natin yung kalikasan ng kasalanan, yung definisyon at kung paano ba ito lumalabas,
no, sa buhay ng tao. Pero bago natin simulan iyan, mahalagang tawagin natin ang ating Panginoon upang tayo ay patnubayan sa gabing ito sa pamamagitan ng pambungad na panalangin na pangungunahan ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, tunay kang mahabagin at patulungin. Tinuruan mo kaming pagtagumpayan ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno, paglilimos o mga kawang gawa. Kapag pinanghihinaan kami ng loob, bigyan mo kami ng tiwala sa iyong pagmamahal. Ngayong gabi, ipadala mo sa amin ang banal na Espiritu upang buksan ang aming puso at diwa nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Gabayan niyo po si Father Adonis na aming tagapagturo at lahat ng kapanalig na kaisa namin sa radyo at sa iba't ibang mga platforms. Bendisyonan din po ninyo ang apostolado ng Radio Veritas, ng Paulines Multimedia at ang Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila. At lahat-lahat kaming natitipon sa programang ito. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Pag wala kang ginagawa, idaan sa daan. Idalay Herbal Tea na yan. Idalay Herbal Tea na yan. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na, napapaay. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo sa ating programang ang Biblia ngayon, mga kapanalig. Ang ating paksa po ay mahalaga para sa panahon ng Kwaresma at ito ay tungkol sa mga kasalanan, no? At meron tayong itinuturing na 7 malalaki at nakamamatay na kasalanan. Ito yung 7 capital sins, no? Ito yung pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, and sloth, no? At ito yung tatalakayin natin mamaya. Pero kadalasan, bago tayo bumagsak sa mga kasalanan na ito, tayo ay nakukuha muna o nahuhuli ng mga tukso at temptasyon. At ito nga yung pinag-usapan natin ng mga nakaraang linggo, no? At ito yung babalikan natin ngayon. Kaya nga sa ating pagbabalik dinig ay babalikan ni Sister Rose sandali itong ating pinag-usapan nung isang linggo upang maiugnay sa ating paksa ngayong gabi. Sister Rose? Tinilakay po ni Father Ado nung nakarang linggo ang 3 tukso na nangyari sa ating Panginoong Hesukristo na siya ring tentasyon natin na kinakaharap sa araw-araw. Ang teksto pong pinag-aralan natin ay mula sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 4, verses 1 to 11. At ang tanong niya for reflection ay, ano ang 3 tukso na ito na alin sa 3 tukso na ito ang madalas mong maranasan sa iyong buhay? Medyo marami po ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan. Pero si Father Ado, sinabi niya muna sa atin na kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga tuksong ito at kung ano naman din ang itinuturo ng simbahan. Sabi niya, ang mga tukso na nangyari kay Jesus ay nangyari na rin sa lumang tipan at nangyayari pa rin ito hanggang ngayon sa buhay natin. Halimbawa, nung kausapin ng ahas si Eva sa libro ng Henesis, natukso si Eva sa prutas, sa pagkain. Ang tukso na kapag kinain niya yon ay magiging marunong siya at napakaganda sa paningin ng bunga. Sabi sa unang sulat ni San Juan, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa sa laman, ang pagmamalaki sa buhay na ito, at ang pagnanasa ng mata. So yun yung mga tukso. Sabi ni Father, 3 daw ito, no? Yung una, lust of the flesh. Tukso na masatisfy ang pagnanasang pisikal, nasa lungat sa kalooban ng Diyos. Kasama dito yung katakawan, kahalayan, at mga addictions. Ang ikalawa naman ay lust of the eyes, pagnanasa sa material na pag-aari. Kasama dito yung kasakiman at inggit. At ang ikatlo, pride of life, yung naghahanap ng kapangyarihan o control na hiwalay sa Diyos. So, yun yung mga tukso, no? Pagkain, kapalaluan, at pang-akit sa mga mata. Sabi ni Father, yun yung tukso ng tinapay, ng kasaysayan, at ng Diyos-Diyosan. So yung tukso ng tinapay, ang sagot dito ni Kristo hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sa ating panahon, kadalasan daw na tutuksong unahin ang material na kayamanan at pisikal na kaginhawaan kaysa sa espiritual na kagalingan. Natutukso tayong humanap ng seguridad sa mga ari-arian o kayamanan na maaaring humantong sa pagkakahiwalay sa Diyos at kawalan ng tunay na kaganapan. Sabi ng mga church fathers,
na magtiwala na tutustusan ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya sabi ni Father, ang pagtanggi ni Jesus sa tukso nagpapahiwatig ng kanyang pagkaunawa sa tunay na paghahari na nakaugat sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos, imbis na sa makamundong kapangyarihan. Binibigyan din ng katisismo na ang tagumpay ni Jesus sa mga tukso ay nagpapakita ng kanyang tungkulin bilang bagong Adan na nananatiling tapat kung saan nabigo ang unang Adan. At ang tatlong uri ng tukso, maaari nating labanan gamit ang tatlong espiritual na sandata ng pag-aayuno, panalangin at paglilimos na itinuro ni Jesus sa Matthew chapter 6. Sinasalungat ng mga disiplinang ito ang mga tukso ng laman, mata at pagmamataas. Kung gusto po ninyong marinig ang kabuuan ng episode ng Ang Biblia Ngayon nung nakaraang linggo, available po ito sa Facebook pages ng PZRD 846 Veritas, ng Paulines Multimedia PH, at ng Arca Ministry on Biblical Apostolate. Iyan, pakinggan na po natin ngayon si Father Ado sa ating paksa. Father? Sige, ang ating paksa nga ngayon, mga kapanalig, ay yung kaugnay ng mga tukso. At ito yung 7 malalaki at nakamamatay na kasalanan, no, the 7 capital and deadly sins, no. Ito yung kapalaluan, galit, no. Ito yung kahalayan, ito yung pagkainggit, no. At ito yung katakawan, ito rin yung kasakiman at katamaran, no. At ang ating teksto po ngayon, sana hawak ninyo ang inyong mga Biblia, ay mula pa rin sa sulat ni Santiago, no, kabanata 1, talata 15 hanggang 16, no. So James chapter 1 verses 15 to 16, no? At meron pa pong isa, yung unang sulat ni Juan, kabanata 5, talata 16 hanggang 18, no? So 1 John chapter 5 verses 16 to 18. At dito natin makikita at ito yung ating pag-uusapan. Ang ating pong pagninilayan ngayon na bilang tanong, ano sa 7 malalaking kasalanan na mga ito ang madalas mong kalaban sa araw-araw na buhay, no? At alam na po naman po natin, iba-iba yung labanan natin, no? At kaya nga ito yung paanyaya namin, ano yung araw-araw na kalaban mo, at kung maaari mong ibahagi, paano mo na pagtatagumpayan ito sa tulong ng Panginoon, no? Kaya nga, padala nyo ang inyong mga sharing, reflection sa ating text line 0918-837-4827 dito sa istasyon, ganun din sa ating comment section sa Facebook Live, no? At mga kapanalig, tayo rin po ay napapanood sa Sky Cable Channel 211, and then of course meron tayong live stream, no, sa Facebook DCRV 846 at Veritas PH live stream natin sa YouTube. At napapakinggan din po tayo sa Signal Cable Channel 313, no. Inaanyayahan po namin na magpadala po kayo ng mga sagot, no. Ano ba yung mga araw-araw mong kalaban? Isa sa mga tukso, mga kasalanan na ito, o 2 o 3, no, at paano na pagtatagumpayan, okay? Ngayon po, simulan natin dun sa teksto nga natin, kasi ito yung teksto rin na ginamit natin nung isang linggo patungkol sa mga tukso, no? James chapter 1 verses 14 to 15, no? Ang sabi rito ni Santiago, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Ngunit yung verse 15 ang mahalaga, mga kapanalig, sabi rito, at ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. O ngayon yung tukso ay nagiging kasalanan na. At sabi pa ni Santiago, at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. At ito nga yung mga kasalanang nakamamatay. At pag binasa naman natin yung unang sulat ni San Juan, chapter 5 verses 16 to 18, pakitignan po sa inyong mga Biblia, ang sabi roon, kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan.
Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. At itong mga tekstong ito ay napakaganda. No, sabi ni Santiago, yung tukso nagdadala sa kasalanan at yung kasalanan ay nagdadala sa kamatayan. Sabi naman sa unang sulat ni Juan, merong kasalanan na nakamamatay. No, pero meron ding mga kasalanan na hindi nakamamatay. At ito yung teksto na pag-uusapan natin para malaman natin yung mortal sin at venial sin. Mortal sin, kasalanang nakamamatay. Venial sin, kasalanang hindi naman nakamamatay. No? Ito muna yung pag-uusapan natin bago tayo tumungo ron sa 7 malalaking kasalanan. Ngayon, ang kahulugan ng kasalanan sa Biblia, sa Hebreyo ito ay hata. No? Sa Grego ito ay hamartia. Pero ang kahulugan nila is somebody who strays from a path or failing to achieve a goal, no? Nawala sa patutunguhan, nawala sa landas, no? Kaya hindi narating ang dapat marating ang kanyang kaganapan. Kung ating itong titignan sa relasyon natin sa Diyos, hindi nakapasok sa kalooban ng Diyos, nawala sa daan ng Diyos. At ano ba ang daan ng Diyos? Ano ba yung expectation ng Diyos na kailangan maganap sa tao? Tayo ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. At ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga sa Biblia, sinabi ni Jesucristo, dalawa yung mahalagang utos. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At kadalasan, ang kasalanan ay kapag hindi nagaganap itong pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. No? Ngayon, alam natin na yung kahulugan ng kasalanan, somebody who is strayed away from the path of God o nawala sa wangis at larawan ng Diyos. Ito yung tinatawag na original sin. Ang original sin sa Tagalog ay kasalanang mana, mga kapanalig. No, at itong kasalanang mana, hindi natin ito kasalanang personal. No, ang kasalanang mana ay minana natin. At ito yung isang kalagayan na napasa atin dahil sa ating mga unang magulang kay Adan at kay Eva. Nung sila ay nagkasala at nawala sila sa biyaya. So they lost the grace of God, no? Yung original holiness nawala rin at yung buhay ng Diyos ay nawala rin. At ito yung minana ng lahat ng sangkatauhan. No, kaya nga hindi natin ito kasalanan. Kasalanan ng mga unang magulang, kaya nga original sin, no, yung pinanggalingan. Ngunit itong kalagayan na ito ay minana natin. Walang pinag-iba yan sa isang tao na dapat ay mayaman siya. Ngunit yung ninuno niya, yung lolo ng lolo niya ay isinugal lahat ng kanilang lupain at natalo sa sugal kaya naging dukha. Kaya nga itong tao ngayon ay naghahalungkat sa basura dahil siya ay dukha. Mahirap, walang makain. Sana ay mayaman siya pero minana niya na yung kalagayang iyon. Kaya nga ang original na kasalanan ay kasalanang mana. At ito ay nawala at nabura noong tayo ay bininyagan. Nawala ang kasalanang mana, ngunit may nanatili sa ating kaluluwa yung tinatawag na concupiscence. No, naging mahina ang tao, meron siyang tendency or inclination to sin. No, para bang totoo, nalinis yung ating pagkatao, yung ating kaluluwa mula sa original na kasalanan, sa kasalanang minana natin, ngunit meron ng kahinaan na nasa loob ng tao, kaya siya ay madaling maakit o naaakit ng kasalanan. Ito nga yung sabi ni San Pablo sa sulat sa mga taga-Roma, chapter 7, pagbabasahin natin, verses 18 to 20. Sabi ni San Pablo ron, alam ko yung mabuti at gusto kong gawin yung mabuti. Pero bakit sa tuwing gusto kong gawin yung mabuti, ang nagagawa ko ay masama? Sabi ni San Pablo, hindi na ako yun, kung hindi yung kapangyarihan ng kasalanan na nasa loob ko. At ito nga yung sitwasyon nating lahat. At ito, dito natin pag-uusapan kung bakit pumapasok yung 7 malalaking kasalanan. Kaya nga, inaanyayahan namin kayo, magbahagi sana kayo mga kapanalig. Padala ninyo ang inyong sagot sa ating reflection o katanungan. Ano ba sa mga kasalanang, malalaking kasalanan na ito ang palagi mong kalaban sa araw-araw? Padala natin sa ating text line 0918-837-4827 at sa comment section ng ating Facebook Live. Celebrate Jubilee Year 2025, Pilgrims of Hope.
Veritas 846 Kapanalig, reaching Mega Manila to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. In observance of the Lenten season, member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras ay 32 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo mga kapanalig sa ating talakayan, ang 7 malalaki at nakamamatay na kasalanan. At kanina pinag-usapan na natin yung orihinal na kasalanan at kung ano ang iniwan nito sa kaluluwa o sa espiritu ng tao. Ito yung kahinaan na maaaring bumagsak ang tao sa kasalanan. At sa tuwing babagsak tayo sa kasalanan, hindi na ito orihinal na kasalanan. Ang tawag na rito ay personal na kasalanan, personal sin, no? Kaya nga, yung personal sin o yung personal na kasalanan ng tao pwede nating hatiin sa dalawa. Isang kasalanang nakamamatay, mortal sin, at isang kasalanang hindi nakamamatay, at ito yung venial sin, no? Ngayon, ang venial sin, ito ay kasalanan, ngunit ito ay hindi nakamamatay. Ang ibig sabihin, hindi namamatay yung buhay espiritual ng tao, o hindi namamatay yung relasyon niya sa Diyos, o hindi siya nawawala sa biyaya ng Diyos, sa state of grace, no? Bakit? Kasi ang venial sin, sabi sa Catechism of the Catholic Church, babasahin sana natin sa number 1862 at 1863, ang sabi roon, ang venial sin ay lesser matter. Ibig sabihin, hindi naman mabigat o malubha yung nagawa, no? Halimbawa ay nairita ka, no? Ikaw ay nakapag-isip ng hindi mabuti para sa ibang tao, o kaya naman may nakalimutan kang gawin. Halimbawa, sabi ng nanay mo, patayin yung ilaw sa tuwing lalabas ng bahay, ay hindi mo napatay, no? Dahil nakalimutan mo, no? Kaya nga hindi mabigat yung bagay. Ngayon, ang venial sin din o yung kasalanang venial ay wala ka sa wala yung buong pag-iisip mo ron, at hindi mo ibinigay yung consent mo, no? Ibig sabihin, hindi mo naman alam talaga na kasalanan pala yun, no? Totoo, nagkasala ka, pero hindi ganun kalaki yung responsibilidad mo dahil wala kang tinatawag na full knowledge. Ngayon, yung mga tao rin na napilit lang, no? Halimbawa, isang bata na wala siyang kaalam-alam na yung mga kaibigan niya ay iinom pala ng alak kahit wala pa sila sa edad, no? Napasama siya dahil akala niya soft drinks, no? Wala siyang consent, pero uminom siya at hindi siya umalis doon, no? Ibig sabihin, meron siyang kasalanang venial, no? At ito yung mga venial sin, no? At ito yung sinatawag doon sa unang sulat ni Juan chapter 5 verses 16 to 18 na hindi nakamamatay, no? Hindi namamatay yung relasyon at yung buhay espiritual. Ngayon, yung mortal sin naman, no? Ito na yung pagbabasahin natin sa Catechism number 1861, ito na yung nakamamatay na kasalanan. At palagi, ang nakamamatay na kasalanan ay yung laban sa 10 utos. Kung iisipin natin yung 10 utos, lahat ng kasalanan na magagawa laban dun sa 10 utos, ito ay nakamamatay. Kasi sa Biblia nga, yung mga lumabag doon sa 10 utos, talagang merong mga pagbato o pagpaparusang nakamamatay sa mga tao. At totoo, nakamamatay yung mga kasalanan labag sa 10 utos, no? Halimbawa, yung pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan o paggamit ng pangalan ng Diyos, no, sa walang kabuluhan, ito'y blasphemy. Yung pangangalunya, adultery, pagpatay, no? Ito yung mabibigat na kasalanan. Ito yung mga mortal sin na nag-aalis sa tao sa buhay ng Diyos, kaya patay ang kanyang spiritual na buhay, no? Kaya nga, ang characteristics, no, ang mga katangian ng mortal na kasalanan, grave matter, masyadong mabigat at maluba yung bagay na nagawa, no? Katulad nga nung pagpatay, pangangalunya, no, paglapastangan sa Diyos, no? At
totoo na alam, malinaw yung isip mo nung ginawa mo, full knowledge, no? Full knowledge, ibig sabihin alam mo, no, na ito ay kasalanan, ngunit ginawa mo pa rin. At higit sa lahat, malaya ka, no? Deliberate consent. Ibig sabihin, alam mo na, no, malinaw sa isip mong mali, pero ibinigay mo yung kalooban mo na gawin iyon. No? Kaya nga mabigat ang mortal na kasalanan. Ngayon, kung pag-uusapan natin mga kapanalig, ano ba yung namamatay? No, kasi ito rin naman yung nangyari sa aklat ng Henesis. Sabi ng Diyos, huwag niyong kainin yung bunga ng puno na yan. No, the tree of the knowledge of good and evil, kasi mamamatay kayo. Nung bumagsak sa unang kasalanan ng mga unang tao, hindi naman sila namatay na pisikal. Ngunit may namatay at alam natin ito. At ang namatay yung relasyon ng tao sa Diyos o yung buhay ng Diyos sa Kanya o yung biyaya, no, ng Diyos sa buhay ng tao. No, kaya nga sa Biblia palagi ang kasalanan ay nagdadala sa kamatayan. Ito nga yung sabi ni Santiago. Sa tukso, kapag nagnanasa, ang pagnanasa ay naglilihi. Ito'y nanganganak ng kasalanan, at kapag ang kasalanan ay ganap ng lumago, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Sabi rin ni San Pablo sa sulat sa mga taga-Roma, chapter 6, verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. The wages of sin is death. Ngayon, pag-uusapan natin yung 7 malalaki at nakamamatay na kasalanan, at ito nga yung palegas, no? Para maunawa, mas matandaan natin, acronym pale gas. Yung pale gas ay isang gas na nakalalason. So P-A-L-E-G-A-S, no? Pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, and sloth, no? Ngayon, kung titignan natin, bakit ba tinawag na capital sin? Ang capital ay galing sa salitang kaput. Yung kaput ay head, no? At sabi, kaya ito tinawag na capital sin, kasi itong mga malalaking kasalanan na ito, kapag nasa atin ay dadalin pa tayo sa mga anak nilang kasalanan. No? Sila yung ulo, pero may mga galamay sila. No? Halimbawa, yung galit, pwede tayong dalin sa pagiging marahas, pwede tayong dalin sa panghuhusga. No? Ito yung kasalanan ng galit. Yung kapalaluan naman, yung kayabangan, pwede tayong dalin sa pagmamaliit sa iba. No? O pwede nating isipin na mas magaling tayo sa iba at yung iba ay walang sinabi o walang kwenta. No? Kaya nga tinawag silang kaput. No? Ngayon, nagsimula ito sa tradisyon ng simbahan, no? Kay Saint Gregory the Great. No? Siya yung isang Santo Papa. At sinabi niya, merong 7 malalaking kasalanan. Ang katotohanan nga, ito ay iniugnay niya kay Santa Maria Magdalena, sapagkat si Santa Maria Magdalena, sabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, ay pinalaya sa 7 demonyo. At alam natin, ang bilang na 7, yung number 7, ito ay kaganapan. No? Parang totality, wholeness. No? Kaya nga, kung ang tao ay buo, no? Halimbawa, meron siyang tinatawag na 7 gifts of the Holy Spirit, buo siya. Pero kapag siya ay inalipin ng 7 demonyo o 7 kasalanan, totoo yung buong buhay niya ay nasakop ng diablo at ng kasalanan. No? Kaya nga ito ay makikita natin sa sulat ni Gregory the Great, sa Moralia in Job at sa iba pa niyang mga epistles. No? Ngayon, sabi rin ng mga ama ng simbahan, ang labanan sa kasalanan, at ngayon ay Kwaresma mga kapanalig, nakikipaglaban tayo sa kasalanan. Ang sabi nila, ito'y katulad ng pagpasok ng bayang Israel sa lupang pangako. Kapag babasahin natin yung aklat ng Deuteronomio, Kabanata 7, talata 1 hanggang 2, sabi roon, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, at kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauna sa inyo roon, Heteo, Gergeseo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Hivita at Jebuseo, mga bansang mas malakas at mas makapangyarihan kaysa inyo, at kapag nasakop nyo na, ang ibig sabihin, ibinigay na sa inyo ng Diyos ang lupa. At ito raw ay larawan ng Kwaresma at pakikipaglaban ng Kristiyano sa kasalanan. Ngunit tandaan natin, ang bayang Israel ay hindi nakipaglaban gamit ang sarili nilang lakas. Nakipaglaban sila kasama ang Diyos. Kaya nga sa labanan sa mga kasalanan, kasama ang Diyos. Ngayon mga kapanalig, siguro panahon na o oras na para isa-isahin natin no, itong 7 malalaki at nakamamatay na kasalanan. Unang-una yung pride o kapalaluan.
No, sabi rito sa pride, no, kapag ka inangkin mo yung lugar ng Diyos o inisip mo na ikaw ay Diyos. Ito yung unang kasalanan ni Adan at ni Eva. Sabi ng diablo, kainin nyo yung bunga kasi magiging Diyos din kayo. No? At alam naman natin yung bungang iyon, ito yung bunga ng the tree of the knowledge of good and evil. Sabi ni St. John Paul II, bago kainin ni Adan at ni Eva yung bunga, alam naman na nila yung masama at mabuti. Dahil ito ay nakasulat na, no, sa tinatawag na natural law sa puso, sa kalooban ng tao. Pero nung kinuha ng tao yung bunga, parang sinabi ng tao sa Diyos, hindi na ikaw ang magsasabi kung ano ang masama at mabuti. Ako na. No, kinuha ng tao ang lugar ng Diyos. At ito yung kapalaluan. No? Kaya nga ngayon makikita natin na yung mga kasalanan ay ginagawa ng karapatan. Halimbawa, abortion, divorce, no? Suicide. Ngayon ay karapatan na ito sa maraming lugar sa mundo at nakakapangilabot sapagkat kinukuha ng tao ang lugar ng Diyos, no? Kapag ka ang tao, halimbawa tayo, itinuring natin tayo ang Diyos ng buhay natin, ang gusto daw ng tao, sasambahin siya ng lahat ng tao sa paligid niya. Kaya siya ang sentro ng mundo, no? Everything is about me. Kapag hindi daw sinunod ng mga tao sa paligid niya yung gusto niya, nagagalit siya. No? Siya ay nagwawala. Kaya ngayong sunod na kasalanan ay anger. Yung galit, no, ito ay dahil bunga rin ng pinakaunang kasalanan. No? Sabi nga nila, yung pride, ito ang ina ng iba pang malalaking kasalanan. At yung isang taong akala niya siya ang Diyos, siya ang sentro ng mundo, kapag hindi raw pinansin, hindi ibinigay yung gusto, hindi nangyari yung ninanais niya, itong taong ito ay sasabog sa galit. At siya ay totoong wawasakin ng iba. Sabi ng mga nagturo, lalo na ng mga ama ng simbahan, lalo na si St. Thomas Aquinas, itong galit na ito ay kasalanan sapagkat may kasama itong violence and revenge, no? Karahasan at paghihiganti. Para bang gusto mong wasakin, durugin yung tao. Ngayon mga kapanalig, linawin natin ng kaunti. Dalawang uri ang galit. Yung isang galit ay hindi kasalanan. Yung isang galit ay capital sin, malaking kasalanan. Halimbawa sa Biblia, si Jesus nagalit din sa templo dahil ginawa ng mga tao roon na tindahan o palengke yung tahanan ng kanyang ama. Pinagtataob niya yung mga bagay doon at nagalit siya. Pero hindi nagkasala si Jesus. Sapagkat si Jesus ay hindi nagalit sa tao. Nagalit siya sa kasalanan. Wala sa puso ni Jesus na wasakin ang nagkakasala. Ang gusto ni Jesus ay wasakin ang kasalanan. No, kaya nga, no, nakita natin si Jesucristo sa krus ay wasak-wasak, duguan, dahil ayun yung tanging paraan para wasakin yung kapangyarihan ng kasalanan. Ang kasalanan ng galit, totoong nagiging kasalanan kapag galit ang tao sa kapwa niya tao. Kapag gusto niyang wasakin ang tao. At ito nga yung karugtong nung kapalaluan ay yung kasalanan ng galit. No? Siguro, babalikan natin yung natitira pang 5. Sana medyo mabilis tayo mamaya, no? Dahil marami yatang nagbabahagi. No? At tayo ay babalik at sana ipadala nyo inyong mga pagninilay. Sagot sa ating text line 0918-837-4827 at sa comment section ng ating Facebook Live. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ang kidneys. Uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts.
Ayan po mga kapanalig, sister, pagpatuloy natin, may natitira pang 5. Sana magkasya ang oras natin. No? Pagkatapos ng galit, ang susunod ay yung kahalayan. No? Ang kahalayan ay you objectify the other person. No? Parang nagiging bagay o gamit yung ibang tao para sa sariling kaligayahan. No? Lalo na sa kaligayahan ng laman, lalo na sa aspeto ng sexualidad, gamit sila. No, at ito yung problema ng maraming tao ngayon, lalo na ngayon masyadong sumabog yung virus ng pornography. Kaya nga hindi na malinis ang tingin ng tao sa kapwa niya. At nandito na yung kahalayan, no? Para bang gagamitin mo siya para sa sarili mong kaligayahan, no? Sabi nga ni St. John Paul II, paano mo malalaman ang kaibahan ng pag-ibig at kahalayan? Kasi baka gusto mo yung isang tao hindi dahil mahal mo siya, pero dahil may kahalayan sa puso mo. Sabi ni John Paul II, simple lang. Kapag nakita mo yung isang tao at sinabi mo, ang buhay ko ay para sa kanya, pag-ibig yun. Pero kapag sinabi mong ikaw ay para sa akin, kahalayan yun. Gagamitin yung tao. No? At marami pang paliwanag, pero ito yung sinasabi. At yung pang-apat, ito yung envy o yung inggit. No? Yung inggit daw, ito yung dahil palalo nga ang tao mayabang, akala niya lahat ay nasa kanya na, no? Konsekwensya rin ito ng pride. Pero kapag may nakita siyang wala siya at meron yung iba, doon na siya nawawasak at namamatay, no? Sabi nga nung isang writer, sabi niya, what is envy? When I die, when my friend succeeds, no? At ito yung sinabi, no? Namamatay ako kapag yung kaibigan ko no ay nagtatagumpay. Nawawala yung kaligayahan niya. Ito yung inggit, isang taong hindi nakikita kung anong meron siya, ang nakikita niya ay kung ano yung meron ng iba. Ang taong naiinggit ay palaging taong naaawa sa sarili. At bakit siya naaawa sa sarili? Dahil palagi niyang kinukumpara yung sarili niya sa iba. Ang ibig sabihin, hindi siya kontento sa ibinigay sa kanya ng Diyos. Ngayon, yung pang-5 ay yung katakawan. No? Yung katakawan naman, ito ay kasalanan, no? Kasalanan na gusto mo palaging ibigay yung hilig ng iyong katawan, no? Walang lakas ang tao na natanggihan yung tawag ng kanyang sikmura, no? Tawag ng kanyang sikmura. Kaya nga, ito yung tao na katulad nung kahalayan ay wala ring inisip kung hindi yung sariling kaligayahan, no? At yung pang-6, yung avarice, no? Ito yung kasakiman. Sabi nga sa sulat ni Timoteo, ni San Pablo kay Timoteo, chapter 6 verse 10, sabi, for the love of money is a root of all kinds of evil. Hindi masama ang salapi, ang maging mayaman, pero kapag minahal mo na yung kayamanan, doon na raw magiging sakim ang tao. At yung huling-huli yung katamaran, no? Sloth. Pero itong katamaran, hindi lang ito katamaran physical. Ito rin yung walang buhay sa espiritu, walang nais gawin. Kapag binasa nga natin yung 2 Samuel chapter 11 verse 2, sabi ron, isang hapon pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan at doon niya nakita si Bathsheba. Kaya bumagsak siya sa pangangalo niya. Pero ang tanong dito, bakit hapon na nagising si David? Dahil ayaw niya nang sumama sa kanyang mga kawal, no? Naging tamad. At yung katamaran ay magdadala sa atin sa kasalanan. Ngayon, ano ang panglaban sa mga kasalanan na ito? Sa pride ay kababaang loob. Sa inggit ay pasasalamat. Magpasalamat kung anong meron sa iyo. Sa wrath, sa galit ay pagpapatawad. At alam daw natin na tayo ay pinatawad din ng Diyos. Sa katamaran ay zeal, no? O yung pag-aalab, lalo na sa mga bagay tungkol sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sa kasakiman daw, ang solusyon ay maging bukas palad. Lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, paglilimos. Sa katakawan, ito yung pagtitimpi o pagpipigil sa sarili. Ito yung sinasabi nating fasting o abstinence. At sa kahalayan ay kalinisan at kadalisayan ng puso. No? Ito mga kapanalig, yung labanan natin, at sabihin ko sa inyo, katulad ng mga Israelita, nagapi nila yung 7 malalaking bansa eh. Hindi dahil sa lakas nila, kung hindi kasama nila ang Diyos. At sa labanan sa kasalanan, araw-araw meron tayong labanan, maaari tayong magtagumpay sapagkat kasama natin ang Diyos. Sister, baka may gusto kang sabihin bago natin basahin yung maraming sharing.
di basahin. Ano kaya, Father, kung basahin muna natin? Baka sige. tapusin tayo ng oras. Okay, dito sabi rito ni Kapanalig 5698, ang unang kasalanan ay lust. Pero lahat ng 7 capital sins ay nagagawa ko. Sa repentance, true confession, kahit paano nakakabawi at nakakaiwas sa patuloy na pagkakasala. Salamat sa Diyos. Ito yung sharing ng ating kapanalig, no? 5698. Sabi naman ng ating kapanalig na si Romel Dizon ng Cabiao, Nueva Ecija, ang mabuting Kristiyano ay mabait sa kapwa, lalo na sa mga kasama sa bahay, kapitbahay. Bilang lingkod ng simbahan, iniiwasan ko ang magalit ng matindi. Kasi ako kapag nagagalit, nako, nagpipigil na ako at nagdadasal. Mabuti, sabi ng kapanalig, no? Ngayon, sabi rito ni Miss Elizabeth Marsan, God bless, shalom, please pray for Elizabeth Marsan and families, no? O sister, meron po ba dyan sa ating Facebook comment section? Ang comment tungkol dito, si kapanalig Catherine Tolentino Tahima, sabi niya, every day I am struggling with temptation. Tukso. I call the Holy Spirit every hour of my day and the guidance of my guardian angel. Ayan. Yung iba po, mga pagbate ang nandito. Basahin ko na, Father. Sige. Mula kay Remias Chow, good evening po. Watching on the way from Ensol to Malabon. Pray for us po. Ayan. Si Marisa Ferrer, salamat sa Diyos. Amen. Felix B. Reyes, Sita Bunag, magandang gabi po, Father, watching from Lipa City, Batangas. Yan. Si Kapanalig Aster Candano Forlahe, good evening po, Father Ado. Ngayon lang po ako nakapakinig ng inyong programa sa radyo. Si Sudan Susing, bumabati. Tessie Tuason, good evening. Si Nanette Dario, bumabati ng happy anniversary. Hindi ko po alam sinong binabati niya ng anniversary. Si Arnold Tolentino na kasama natin. Cynthia Orozco. Good evening po, Father Ado and Sister Rose. Si Emma Reyes Medina. Good evening, Father. Evelyn Agoho. Charis Lawrence Balaguer. Comelec sa May 12, Lunes na. At si Emma Reyes Medina, good evening po, Sister Rose. At si Rosario Rivera, ayan, bumabati din ng good evening. Sa akin lang, Father, meron pang humabol. Magandang gabi, Father Adonis and Sister, si Kapanalig Ana May Muico. Ayan. Sister, meron pa rito, sabi ni Kapanalig Barbara Pagya Katakawan. Yan ang paborito kong kasalanan, hirap magpigil, Father, sobra. Si Sister Alicia Castro, Kapanalig Alicia Castro, sabi niya, there are many times that we were tempted for so many things. Stay committed, stay loyal, stay faithful, call to God and pray. Sige, Sister, ano yung sinasabi niyo? Si Maria Teresa Tamunday Toledano, good evening sa inyo. Si Kapanalig Bok Balbuena at si Reynaldo Bical. Ayan. So, ako lang, Father, madadagdag ko lang po yung 7 capital sins, no? Araw-araw nating pinaglalabanan yun, di po ba? Para sa akin, talagang kailangan ng panalangin at yung pananalangin at ialay sa Panginoong Diyos ang ating buhay. Kasi wala tayong lakas para labanan ng mga kasalanan eh. Hindi lang yung tukso, kundi ito nga, yung capital sins. Kasi sa experience ko talagang lahat ng 7 yon, no? Pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth, nandito sa atin eh. Pero kung kasama natin ang Panginoon at umaasa tayo sa Kanya, mapapaglabanan natin. At magagawa natin yung sinasabi ni Father na paano natin malalabanan yon. Kailangan natin yung virtues, no? Humility, meekness, chastity, gratitude, temperance, generosity, and diligence or industriousness. So yun lang po. Siguro bigyan natin ng pagkakataon ng Panginoon na mamuhay talaga sa atin para hindi tayo bumagsak doon sa mga kasalanan.
Actually, sister, totoo, napakaganda yung sinabi ni sister. Sa Biblia, nandun na lahat ng sagot. Halimbawa sa pride, sabi ni Jesus, ang nagpapakataas ay ibababa. No? Ang nagpapakababa ay itataas. Sa inggit, sabi ni San Pablo, Romans chapter 12, verse 14, rejoice with those who rejoice. No? Makigalak sa mga nagagalak. No, wag mainggit, no, yung kagalakan nila na dahil mas mabuti yun. Sa galit, sabi ron ni Jesus, magpatawad kayo at kayo'y patatawarin din. Sa katamaran, sabi roon, no, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sabi sa Galatians chapter 6 verse 9. Sa kasakiman, sabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap, no, Acts of the Apostles 20 verse 35. Katakawan, sabi, kung kayo'y kumakain o umiinom mo anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos, no? 1 Corinthians 10:31. Kahalayan, sabi ni San Pablo, umiwas kayo sa kahalayan. 1 Corinthians chapter 6 verse 18, no? Talagang meron ng mga sagot sa salita ng Diyos, mga kapanalig, kung magbabasa lang tayo, no? At ito ay totoong makakatulong sa atin, no? Sige sister, magpapaalam na siguro tayo sa ating mga kapanalig na nakapiling natin muli ngayong gabi. Maraming salamat, Father Ado, sa napakalinaw na pagpapaliwanag ng 7 capital sins, ano? At kung ano yung maaaring gawin para malabanan ito. So malaking tulong ito, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Maraming salamat din po sa ating masugid na mga tagasunod, mga kapanalig na nakasama. Salamat po sa lahat ng nagpadala ng kanilang comments at kahilingan at pagbati. Nakikiisa kami sa inyo ngayong sa ating pagdiriwang at pagsasagawa ng Kwaresma. Inaasahan po namin na makasama kayong muli sa susunod na linggo dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Sa ngalan po ng co-pilot natin sa studio ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, kay Kenneth Corbilla na ating PA, kay Jimmy sa technical side. Ako po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia PH na nagpapasalamat sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng biyaya at hingin natin ang grasyang maging matatag sa harap ng mga pagsubok sa araw-araw. Hingin po natin ang bendisyon mula kay Father Ado. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo at manatili sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang katotohanan.